Itinakda na ng International Criminal Court ang petsa kung kailan sisimulan ang paglilitis sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ulat ni R.R. Tubise. Itinakda na ng International Criminal Court ang pagsisimula ng trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa November 30, 2026. Ito ang isa sa mga pangunahing ruling sa First Status Conference ng Trial Chamber 3 kung saan tinalakay ang trial date, mga testigo, ebidensya, interpretasyon, partisipasyon ng mga biktima at kalagayan ng kalusugan ng akusado. Sa unang session, nagpaalala na agad ang presiding judge. Presentation of evidence, whether disputed or not, must take place in the shortest and clearest way. That is particularly important in this trial. Sa kabila ng pagtatakda ng trial, noong una, ayaw munang magbigay ng kampo ng dating Pangulo ng petsa hanggang hindi pa nare-resolba ang usapin sa kalusugan ni Duterte. Habang ang registry mas gustong sa January 2027 dahil sa kailangang paghahanda sa interpretation. Pero sa panig ng mga biktima, masyado nang matagal kung sa Enero pa ng susunod na taon sisimulan ang pagdinig. I don't have to stress the obvious here. Victims would like this trial to start tomorrow. That's as simple as such. However, after the submission of the parties, we had further consultation with our clients. They are amenable to start this trial. 30 of November seems to them at the moment still a reasonable period of time. January 2027, no. For them it's too long. Tinanong din ng trial chamber ang prosecution tungkol sa plano nitong magharap ng 60 to 70 witnesses, kabilang ang tinatayang 31 insider witnesses. Pero nilinaw ng korte na kailangang iwasan ang paulit-ulit na testimonya at panatilihing maikli ang presentasyon ng ebidensya lalo na dahil sa kalagayan ng kalusugan ni Duterte. Tinalakay din ang interpretasyon para sa mga testigo at sa publikong Pilipino na susubaybay sa trial. Ayon sa registry, may testigong inaasahang magsasalita sa dalawang wika sa Pilipinas, Tagalog at Bisaya. Sa ikalawang sesyon, tinalakay ang posibilidad na magdagdag pa ang prosecution ng ilang bagong insidente sa kaso. Pero kinwestiyon ito ng depensa dahil posibleng lumawak ng husto ang saklaw ng paglilitis. But if the suggestion is that we are in effect in a sort of public inquiry here, which spans 300,000 square kilometres and a nation of 120 million people over 7.5 years, then this trial really is going to get out of hand. And our investigations will be impossible. Tinalakay din sa ikalawang sesyon kung kakayanin bang humarap ni Duterte sa trial. Sinabi ng trial chamber na kailangan ng hiwalay at updated assessment dahil ang naunang finding ay para lamang sa confirmation proceedings. Sa ikatlong sesyon, inilabas ng trial chamber ang mga oral rulings. Pinagbigyan na ng korte ang hiling ng prosecution na magsimula ang trial sa November 30. Ayon sa chamber, tuloy-tuloy ang korte hanggang judicial recess sa Desyembre. Pero maaari pang i-adjust ang schedule depende sa resulta ng bagong medical assessment kay Duterte. We have to wait for the report on the accused's fitness, and they will specifically be asked to, if they find him fit to stand trial, about the proposed sitting. The chamber would obviously like to sit, subject to witness problems, 5 days a week. Sa panig ng mga biktima, pinayagan ng trial chamber na magpatuloy sa trial ang mga victims na nakalahok na sa pre-trial proceedings. Pinayagan din ang paggamit ng individual at household forms para sa victim applications. At para masundan ng publiko sa Pilipinas ang simula ng paglilitis, hinikayat ng chamber ang registry na siguruhing maiintindihan ng mga Pilipino ang opening statements. Sa panig ng mga biktima, welcome kay Attorney Gilbert Andres ang itinakdang trial date. I think this is a good sign. This is a good message to say that there's a specific trial date and it's within this year, 2026. Sa usapin ng panibagong medical assessment, walang pangamba si Andres dahil bahagi ito ng duty ng trial chamber sa ilalim ng Rome Statute. Kaugnay naman ng dami ng testigo, sinabi ni Attorney Andres na mahalaga ito. Hinikayat niya rin ang mga biktima na patuloy na makipagtulungan hanggang matapos ang paglilitis. Sa kabuuan, para kay Attorney Andres, sapat ang naging first status conference para masabing umaandar na ang trial stage ng kaso ni Duterte. May dalawa pang status conference bago ang summer recess ng ICC sa June 23 at July 14. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.